Magde-deploy po ng mga mystery rider ang LTFRB kasunod ng reklamong hindi nagbibigay ng diskwento ang ilang modern jeepney kahit pakasama sila sa service contracting program ng gobyerno. At pinoproseso na rin daw ng LTFRB ang petisyon para sa 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Ating saksihan. Nag-noise barrage ang ilang tsuper sa Pasig sa gitna ng mataas pa ring presyo ng mga produktong petrolyo. 3,000 pa rin ang kinukonsumo namin, kaya malaki pa rin kawalan sa amin ng mga tsuper. Humingi sila ng pag-unawa sa mga commuter na apektado ng tigil pasada. Tanggalin na nila yung excise tax at saka mga VAT para lahat magkabenepisyo. Lahat ng mga commuters, mga mamimili, mga driver, lahat ng mamamayan. Ikalawang sunod na linggo ng mega oil price rollback. Halos 25 pesos ang bawas sa kada litro ng diesel. Mahigit 3 piso sa gasolina, habang 2 piso sa kada litro ng kerosene. Sa pag-iikot ng GMA News, meron ng diesel na mas mababa sa 100 piso ang presyo kasunod ng rollback. Pero hindi pa rin daw ito afford ng ilang tsuper. Parang wala pa rin epekto sa amin. Ang rollback kasi ang liit. Ang hirap pa rin. Hindi pa kaya. Babaan pa ng konti para kaya na. Kaya tuloy pa rin ang panibagong nationwide strike, kabilang ang back-to-back na protesta ng mga grupong Piston at Manibela sa Philcoa, Quezon City. Kung ikukumpara doon sa trading last week na umabot mula sa $83 hanggang $93 ang per barrel, dapat ngayon 75 pesos na lang ang per litro ng diesel. Tuloy rin ang panawagan ng Manibela na ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang 12% VAT at excise tax sa gasolina at diesel. Giit naman ng Piston, aksyon na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Hindi pa para sa layunin na para umalwan ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala at para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa taong bayan. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinag-utos na niya sa kanilang legal division na iproseso ang tungkol sa 10 peso fare hike petition. Sabi ng leader ng Manibela, may mga modern jeepney bumabiyahe dahil bahagi ng service contracting program. Pero Walang nakalagay na service contracting, nandadaya sila. Kumikita sila sa service contracting pero hindi sila nagbibigay ng discount sa mga mananakay. sa Commonwealth Avenue, ilang modern jeepney ang nakatupi ang signage kung saan dapat may nakasaad na diskwento. Bakit nakatupi yung sign ng discount? Ba't nakatupi? Sir, na ano po kasi yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Sa ilalim ng service contracting program, lahat dapat ay may 20% discount sa pamasahe. 40% naman kung senior citizen, PWD at estudyante. Sila na po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. Pero ang ilan, ni 5 ay wala raw naranasang diskwento. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Sabi ng LTFRB, magde-deploy sila ng mystery rider o mga tauhang sasakay sa mga service contracted na sasakyan para masigurong nasusunod ang mga alituntunin ng programa. Maaaring ma-disqualify sa programa kung walang paskil na signage at QR code. Pagdating naman sa LPG, nagkaroon ng 3 pisong tapya sa kada kilo ngayong araw. That is because of the drop of the crude oil last week at yun po yung naging effect or positive impact ng pagbaba din ng shipping cost ng LPG. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi